Let me serve you one of my best specialty sa pagluluto ng mga merienda. Bata pa lang kami, nakasanayan na namin ito ang aming niluluto, pero tuwing my birthday lang. Sa pagluluto nito, kailangan natin ng sweet potato, banana, glutinous rice flour, or yung malagkit na bigas sa Tagalog. Tsaka itong sago na maliliit at malalaki. Dito talaga ako na-excite sa una kong gagawin. Ewan ko ba, tuwing kumakain or nagluluto ng bilo-bilo, gusto ko talaga yung napakaraming glutinous rice balls. Yung habang ginunguya mo, ramdam na ramdam mo yung texture na medyo makunat. Sa paggawa ng glutinous rice balls, ang kailangan natin ay yung ating flour at lalagyan lang natin ng tubig at i-combine lang natin together hanggang ma-achieve natin yung ganto ang texture or ganto na siya ang kanyang itsura. Kukuha lang tayo ng small amount at bibilugin natin para hindi siya ganun katagal pakuluan. Kapag ayaw nyo naman ng glutinous rice balls, pwede naman kayo magdagdag ng glutinous rice dun sa mismong sabaw ng bilo-bilo para medyo malapot siya ng konti. Pero in traditional way or sa mga nakasanayan natin, meron talaga siyang rice balls na kasama dun sa ating bilo-bilo. Which is yun naman talaga ang nagustuhan ng mga tao dito sa bilo-bilo. Sinunod ko na nga ang pagbalat dito ng saging at halos 6 pieces nga lang yan. Di ko lang talaga bet na medyo madami ang saging dahil minsan medyo maasim-asim na yung sabaw ng bilo-bilo pag napadami ang paglagay ng saging. Maliban sa sweet potato at banana, pwede kayong maglagay ng ube o di kay kasaba. Diba kalimitan pag bumibili tayo ng bilo-bilo ay yung may kulay violet. Yung kulay violet na yon galing kasi yon sa ingredients na kung saan kulay violet nga siya, yun yung ube o di kaya yung sweet potato na kulay violet din. Tsaka parang bibihira naman ako nakakita ng bilo-bilo na niluluto na nilalagyan pa ng food coloring. As much as possible, talagang kulay violet ang nilalagay nilang mga ingredients para maging kulay violet din yung bilo-bilo. Katulad nitong sweet potato na nabili ko. Pero hindi kasi lahat puro violet ang kulay na binili ko ng kamote. Kaya hayan, yung kalahati niyan violet at yung kalahati naman ay kulay puti. Binalatan ko na silang lahat at inislice ko lang sila ng ganyan kalaki para hindi siya ganun katagal pakuluan at mas maganda talaga na sakto lang yung size niya. Pagkatapos ko ma-ready lahat ng ingredients na kakailanganin ko ay sinalang ko na nga itong mahiwagang pressure cooker ko dito sa bahay. Naglagay na rin pala ako ng konting asin dyan para pampalasa hanggang sa kumulo yung tubig at binuhos ko na nga itong kamote dahil ito ang pinaka medyo matagal maluto sa lahat ng ingredients. Nag-dissolve na rin ako ng konting rice flour para ilalagay ko dun sa sabaw ng mismong bilo-bilo. After 2 minutes na pagpapakulo ko dun sa sweet potato ay nilagay ko na nga rin itong mga saging at yung mga asukal. Familiar naman tayo siguro na yung lasa ng bilo-bilo ay medyo matamis kaya kailangan talaga natin dito ng sandamakmak na asukal. Pero pag diabetic ka, ay naku B, sorry ka na lang, di pwede sa'yo to. Pero kung gusto mo talaga, pwede ka namang tumiki, may gamot naman dyan. Nung natunaw na maayos yung asukal, dinagdag ko na nga at nilagay ko na nga rin itong mga rice balls na ginawa ko kanina. Alam nyo mga be, sobrang dali lang talaga gawin itong bilo-bilo na to. Ang mahirap lang gawin dito, yung mga struggles na mararanasan mo dito, yung mga pagre-ready ng mga ingredients na kakailanganin mo dito sa pagluto. Meron naman sagong nabibili na luto na kagaya nung ginawa ko dito, pati itong gata na nilalagay ko dito, ay binili ko lang din yan sa palengke. Pero yung ibang mga solid na kakailanganin mo dito at isasahog mo dito, talagang babalatan mo siya at hihiwain mo siya isa-isa. Yun lang ang mahirap dito. Pero yung pagluluto, walang kahirap-hirap. Saglit lang siya be at pagkatapos lang ng ilang minuto, hindi nga umabot ng 30 minutes at luto na nga itong ginawa kong bilo-bilo. At don't forget, pag nagustuhan nyo itong video ko at itong mga tips kong binigay sa inyo, sana paki-like and share naman, please. Sana nag-enjoy kayo. Enjoy eating and watching everyone. Bye!